Magandang araw. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lisa. 21 taong gulang. Isa akong college student sa isang universidad sa Quezon City, habang ang aking tatay naman ay isang chief mechanic sa isang kilalang transportation company sa gawing Pasay. Maiahalin tulad ko ang aking physical features sa artistang si Maha Salvador. Dahil yun din naman ang kadalasan kong naririnig sa mga taong nakakahalubilo namin simula noon. Nababagay lamang ang aking height sa slim kong pangangatawan. Bumabagay din sa shoulder length kong buhok ang korte ng aking mukha. Ngunit higit sa lahat, ay mas kadalasang napapansin ng mga tao sa akin ang talento ko sa pagsasayaw. Sa kabila ng dami ng mga manliligaw ko sa universidad, ay no boyfriend since birth pa rin ako. Bakit? Masasagot ang mga katanungang yan habang binabaybay natin ang aking istorya. May pupuntahan ka ba ngayong araw? Nagmamadaling tanong ni Dad habang nililigpit ko ang aming pinagkainan. Mabilis akong umiling. Wala naman po, Dad. Dito lang ako sa bahay. Nakakatamad kayong kumalang mag-isa. Mas mabuti pang manood na lang ako ng K-drama para makaramdam man lang ako ng konting kilig sa buhay, sabi ko. Siya naman tong napailing habang tinitingnan ako. Hindi naman sa nagmamadali ako magkaroon ka ng boyfriend, anak. Masaya nga akong nakafocus ka sa pag-aaral mo. Pero wala ka man lang bang ipapakilala sa akin kahit manliligaw man lang? Pansin ko kasi minsan, na bored ka na dito sa bahay. Kunot ang noo ko siyang tinitikan. Dad, muntik na akong mapapadyak sa aking kinatatayuan. Alam mo naman kulang pa minsan yung oras ko sa dance troupe. At sa kaliwat ka ng projects namin, may oras pa ba ako para sa mga ganyang bagay? Pinagtawanan niya lamang ang naging sagot ko. At kapag may newly hire sa unit ko, irereto kita kaagad. At least may trabaho na yun. Kaya kanyang ilibre kahit saan mo gustuhin. Anito at saka ngumisi pa sa akin. Kahit kailan talaga ang kulit ng tatay ko. Pero naiintindihan ko naman siya. Lalo na't kaming dalawa na lang ang magkasama magmula nang mawala si Mom dahil sa isang aksidente 5 taon na ang nakalilipas. Pansin siguro nitong paminsan-minsan ay nalulungkot pa rin ako kahit hindi ko sinasabi. Bakit po pala natanong, may delivery ka ba ngayong araw? Pag-iiba ko sa usapan. Umuwi kasi mula Singapore ang ninong Richard mo. Sabi niya pupunta raw siya rito mamayang tanghali dahil may ibibigay silang mag-asawa sa'yo. Mahigpit kong naitikom ang mga labi ko sa narinig. At ganoon na lamang kabilis na nagbago ang tibok ng puso ko. Iniisip ko pa lang na magkikita kami ulit ni Ninong Richard ay magkahalong excitement at kaba na ang nararamdaman ko. Pumasok sa trabaho si Dad habang naiwan naman akong mag-isa sa bahay at gustuin ko bang mag-relax ngunit hindi ko magawa. Gusto ko. Sa'yo lang ako ikasal, Ninong. Huwag kang maghanap ng iba, okay? 2 taon na lang magdadalaga na ako. Hintayin mo ako. Promise mo yan. Hindi ko maiwasang huwag mapahilamos sa aking mukha habang inaalala ang makahiyang nasabi ko noon sa best friend ng tatay ko. 16 pa lang ang edad ko nung una kong magkaroon ng atraksyon sa aking ninong. At buong akala ko pa noon ay normal lamang nung makaramdam ako ng paghanga sa kanya. Pero ilang buwan lamang pagkatapos niyang pumunta ng Singapore para magtrabaho, ay nalaman kong nagkaroon to ng girlfriend na siyang pinakasalan niya rin pagkatapos ng 1 taon. Pasado 5:00 na ng hapon,
pero wala akong narinig na doorbell mula sa labas. Tiyak maya-maya ay darating na rin si Dad at magtatanong yun kung dumating ba ang inaasahan naming bisita. Lisa, hindi ako nagkamali ng hula. Boses niya yun. Kahit medyo tinatamad, ay pinilit ko ang sarili kong bumangon para salubungin siya at sabihin ang malungkot na balitang hindi nagawang dumaan ng best friend niya. At ganun na lamang ang pagkagulat ko nang salubungin ako ng ibang balita. Magmano ka sa ninong Richard mo, iha. Hindi ako nakaimik. Agad akong nakatingin sa kanilang direksyon hanggang sa wala akong nagawa kung hindi lumapit para magmano sa kanya. At kahit kulang na lang ay magmistulang yelo sa lamig ang mga kamay ko. Kumustang pag-aaral mo, Lisa? Hindi ka naman ba nahirapan sa kursong napili mo? Mumaling ito sa akin matapos umalis ni Dad para kumuha ng may inom at hintayin ang order nilang mga pagkain. Lima kong napabuntong hininga. Mas mabuti pang ako na lang inutusan niyang kumuha o kahit sabihan niya akong bumili ng pulutan sa labas ay hindi ako magrereklamo. Naiilang man ngunit nagawa kong ngumiti sa kanya. Okay lang po. Medyo challenging, pero masaya naman po yung kursong kinuha ko. Sagot ko. That's good, Anya. Hindi ko naman napigilan ang huwag matulala ng konti habang nakatingin sa kanya. Hindi pa rin kasi siya nagbabago. Maliban sa malakas nitong apil, ay may sense pa rin ang bawat salitang binibitawan nito. Let's consider this a belated birthday celebration for Lisa. Anya nang makabalik ang tatay ko. That's 3 weeks ago, right? Dagdag pa nito para ipakitang tanda niya pa rin maging ang araw ng kapanganakan ko. Tumango naman ang dad ko habang malawak ang ngiting nakatingin sa akin. Para bang sinasabi ng mga mata nitong huwag akong magreklamo dahil si Ninong naman ang gumastos ng lahat. Parang ang sinadya pa nilang bilhin ang mga paborito kong pagkain at dessert maliban sa bumabaha nilang pulutan at alak. Nagpasalamat na lamang ako hanggang hindi nagtagal ay may inabot din to sa aking isang paper bag mula sa isang mamahaling brand ng mga accessories at damit. Bahagyang tiningnan ko ang nasa loob ng bag, pero hindi ako umimik nang mapansing may sobre din tong kasama sa loob. Regalo namin sa iyo ng ninang mo. I want you to buy something na sa tingin mo special o magpapasaya para sa iyo. Ganun na lamang kabilis na nagkaroon ng kinang sa mga mata ng tatay ko habang binubuksan ang hawak na brandy. Nag-abala ka pa, Chard. Spoiled na talaga sa'yo yung inaanak mo, magmula noon hanggang ngayon, sabi ni Dad. Basta si Lisa, Dylan. Anya habang nakatingin sa aking direksyon. Saglit na nagtama ang mga mata naming dalawa ni Ninong, pero mabilis din akong umiwas sa takot na baka mas lalo lamang akong mailang sa kanya. Lumalim ang gabi at mula sa aking kwarto, ay nakarinig ako ng malakas na tunog mula sa baba. Ilang oras na ba magmula nang iwan ko silang dalawa habang nag-iinuman. Hindi ko kasi kayang ubusin lahat ng mga binili nila, kaya napagpasyan kong itago muna ang mga to sa ref at bumalik na sa aking kwarto. Ayoko mang manghula, pero alam ko mukhang alam ko na kung ano ang nangyayari sa baba. I'm sorry, iha. Mukhang napasobra yata ng inom ang dad mo dahil sa kagagawan ko. Anito habang hawak na ngayon sa magkabilang balikat ang kaibigan niya. Mahina naman akong natawa dahil maliban sa namumula na parang lechon ang mga pisngi ni Dad, ay namumugto rin ang mga mata nito.
Iniyakan niya na naman po ba yung tungkol kay mom? Tumanguto. As usual. Anyas saka maingat na pinahiga si dad sa may sofa. Alam mo namang mahal na mahal niya ang mami mo. Kaya kahit pwede naman siyang mag-asawa ulit, ay hindi niya talaga magawa. Bumuntong hininga ko. Tsaka maingat na lamang na inalis ang sapatos ni dad. Sabay pa kaming napatakip ng ilong nang dumako ako sa medyas nitong amoy patay na daga. May dagdag akong ibibigay sa'yo. Ipambili mo ng food powder at makakailangan ng dad mo. Nito habang hinahanap ang kanyang wallet. Mabilis ko naman siyang tinanggihan. Huwag na po kayong mag-abala pa, Ninong. Pwede ko namang bawasan ang regalo niyo para doon. That's for you, Iha. Wika niya tsaka inilatag sa kamay ko ang malulutong na paper bills. At ito naman ang para sa kaibigan ko and for some groceries na rin. Huwag ka nang tumanggi, Iha. Alam mo namang wala pa kaming anak ng ninang mo hanggang ngayon. Kaya sobra ang income namin para sa aming dalawa. Wala akong nagawa kung hindi tanggapin ang binigay nito. At magpaalam muna na kukuha ako ng maligamgam na tubig at bimpo para kay dad. Habang nasa kitchen, ay inilabas ko ang emosyong kanino ko pa pinipigilan. Sino ba naman kasing hindi manghihina? Dahil maliban sa sobrang bait, ay napaka-generous niya pa ring tao. Akmang babalik na sana ako hawak ang isang maliit na batya nang magkasalubong kaming dalawa ni Ninong. Sorry po, taranta kong sambit nang mabuhos sa kanya ang hinanda kong maligamgam na tubig na may konting alkohol. Mabilis akong kumilos para punasan to sa pamamagitan ng bimpo, ngunit pinigilan niya ako. Okay lang, Lisa, ako nang bahala. Bahagya akong nag-blush sa pagiging understanding niya. Pero mas lalo lamang akong natigilan nang unti-unti nitong kalasin sa harapan ko ang nabasa niyang polo. Sinubukan kong iwasan to ng tingin at nagmamadali na lamang kumuha ulit ng towel. Sorry, Lisa. Awkward bang ginawa ko kanina? Anya nang mapansing mas lalo akong natahimik matapos naming asikasuhin ang tatay ko. Saglit kong pinag-isipan ang magiging sagot ko at minabuting umiling na lamang. No, not at all. Sabi ko bagong umiti sa kanya. Ang totoo, maliban sa regalong binigay niya sa akin, ay mas nagpapasalamat ako dahil pinasaya at sinamahan niyo si Dad. Halos 4 years din tayong hindi nakita, hindi ba? Tumango siya. Yup. Anito at saka matamis ng umiti habang nakatingin sa akin. And the last time na nakita tayo, sinabi mong may gusto ka sa akin. Dahil maliban sa mabait at mapagbigay ang ninong mo, guwapo pa at matangkad. Isang malakas na igham ang ginawa ko para mabawasan ang kahihiyang nararamdaman mula sa bagay na ipinaalala nito. Masyado pa akong bata no, Ninong. 21 years old na ako ngayon. Mas matured na akong mag-isip kahit papano. Gustuhin ko mang mag-focus sa usapan naming dalawa, pero hindi ko mapigilang huwag mapalunok habang tinitingnan siya. Bakit ba naman kasi nagmukhang slim fit ang maluwag na binik t-shirt ni Dad sa kanya? Mahalata tuloy na asikaso pa rin itong kanyang katawan, kahit mas matanda siya ng 1 taon kaysa sa tatay ko. Natatawa ka na lang ba kapag naaalala mo ang mga pinagsasabi mo noon? Hindi. Diretso kong sagot sa kanya. Alam ko kasing wala ring mangyayari kapag sinubukan kong iwasan ang kahihiyang nagawa ko noon, lalo na't siya na ang nag-umpisa ng topic. Part po siguro yon ang pagdadalag ako. At least, naging honest ako sa feelings ko noon. Ganun ba? Anya tsaka mahinang natawa. Nakakasigurado kong natutuwa na naman to sa pagiging honest at direct to the point ko. Saglit itong natahimik at para bang napaisip sa kinauupuan. Ibig sabihin ba, hanggang ngayon
Attracted ka pa rin sa mga lalaking mas matanda sa'yo? Hindi ako nakaimik dahil feeling ko ay habang lumalalim ang gabi, ay lumalalim din ng lumalalim ang usapan naming dalawa ni Ninong. May masama po ba kung oo ang magiging sagot ko? Sabi ko. Hindi naman, Lisa. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba, pero parang bahagyang nag-iba ang paghinga nito. Naiintindihan ko naman kung bakit. Dahil mas gusto mong gentleman at matured ang magiging boyfriend mo, sabi nito. Pero, narealize kong mahirap palang maghanap ng ganong klaseng lalaki, Ninong. Sinadya kong hinaan ang boses ko sa dulo para huwag niyang marinig. Hindi lahat ng lalaki katulad ninyo. May sinabi ka, Iha? Sunod-sunod akong umiling. Wala ho. May narinig ako. Pagpupumilit niya. Lumitaw ang mahinang tawa mula sa akin. Baka imagination mo lang ho yun. Alam mo naman medyo nahihilo ka na rin dahil sa ininom mong alak. Tingnan mo nalang si Dad. Hindi niya pa nga nauubos yung isang bote ng brandy para na siyang nakaubos ng isang case ng beer. Napansin kong napabuntong hininga at napakunot siya ng noo. Hindi naman ako katulad ng kaibigan ko na mahinang alcohol tolerance. Alam kong may sinabi ka at isa lang ang ibig sabihin nun para sa akin. Nagkasalubong ang mga mata naming dalawa, ngunit mas nauna akong umiwas ng tingin. Alam kong may interest ka pa rin sa akin. Blanko ang ekspresyong ibinigay ko sa kanya, pero hindi pa rin to nagpaawat. May gusto ko pa rin sa ninong mo hanggang ngayon. Pag-uulit niya na may kasama pang diin ang boses. Mas pinili kong tumayo mula sa aking kinauupuan at mag-isip ng alibay. Kailangan kong bumalik ng kwarto at baka mamaya makagawa pa ako ng isang bagay na pagsisisihan ko sa huli. Akala ko nakawala na ako sa kanya, ngunit natigilan na lamang ako matapos may kamay na humawak sa aking braso. Ninong, may pagtatanong ang mga mata kong tumingin sa kanya. Anong ginagawa niyo? Marahas siyang napabuntong hininga. Wala ka bang balak pakinggan ang sunod na sasabihin ko? Mas pinili kong maging prangka sa kanya. Hindi na po kailangan. You're married. Kahit alam nating walang nagbago sa nararamdaman ko para sa'yo, hindi pa rin pwede, Ninong. Hindi tayo pwede. Imbis na bitawan, ay napansin kong gumaan ang pagkakahawak nito sa akin hanggang sa pinagdaop nito ang aming mga palad. Alam ko pero, anya tsaka matiim akong tinitikan. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko, Lisa. The more na sinasabi ko sa sarili kong tumigil na, the more na lalo kong nahuhulog sa'yo. Kahit pa best friend ko ang dad mo, kahit ninong mo ko, at kahit sinubukan ko ng ibaling sa iba ang nararamdaman ko para sa'yo. Kusang bumitiyo ang isang kamay ko sa doorknob, habang hindi makapaniwalang naririnig ang mga salitang yun mula sa aking ninong. At sa loob ng aking kwarto, ay tuluyan akong naging mahina. Namalayan ko na lang ang sarili ko na napayakap dahil sa maalab at matamis na halik na sumuyo sa aking labi. Aminado kong hindi pa ako maalam pero ginawa kong lahat para masuklian ang kanyang halik at para maramdaman niya kung gaano ko hinangad ang araw na ito. Paano si Ninang? Mahina ang boses kong tanong. Paano ang asawa mo? Sisiguraduhin kong hindi ito makakarating sa kanya, Lisa. Seryoso nitong tugon. Huwag ka sanang magigilty sa ginawa ko. Hindi ko naman siya pinakasalan para lamang gawing rebound. Minahal ko rin naman ang ninang mo, pero hindi yun katulad ng nararamdaman ko sa'yo. Ako lang ang may kasalanan sa ating dalawa. Ako ang nag-umpisa nito, Lisa. At kung ayaw mo, pwede namang hindi tayo tumuloy. Hindi na nito nagawa pang tapusin ang sasabihin.
nang mahigpit ko siyang niyakap sa braso. Gusto ko. Gustong gusto ko, Ninong. Mataman niya akong hinawakan sa magkabilang balikat. Talaga? Hindi naman siguro ako ang first time mo, hindi ba? Bahagya akong napayuko. Nakaramdam na naman tuloy ako ng hiya sa harapan niya. Sa totoo lang po, kung ano man yung kuryosidad ko sa ngayon, mag-isa ko lang yun tinutugunan. Kaya ikaw po yung una ko kung sakali. Hindi makapaniwala niya akong tinitikan. Gusto mo ba talagang ibigay sa akin ang una? Ayaw mo bang ibigay yan sa magiging boyfriend mo? I mean, sa lalaking mahal mo. Pansin ko ang gigil niya sa pang-ibabang labi. Paano ko magagawa yun, Ninong? Kung ikaw ang unang lalaking minahal ko, ikaw ang una at nag-iisang lalaking nagustuhan ko magmula noon kahit alam kong hindi pwede. Ikaw talaga, Lisa. Anya tsaka napabitiw sa pagkakahawak sa akin. Huwag niyong sabihin na nagbago ng isip niyo dahil sa nalaman niyo. Tanong ko. Wala akong sinabing gano'n, Lisa. Mabilis niyang tugon. Gusto ko lang sanang maging memorable ang first time mo. But here you are. Nakikipaglaro ka ng apoy sa isang lalaking kasal na. Sa iyong ninong, to be exact. Wala naman po tayong pinagkaiba. Tsaka mananatili naman po tong sikreto. Ayokong masira ang relasyon ninyo ng iyong asawa. At ayoko ring malaman ni Dad na may nangyari sa pagitan nating dalawa. Manang-mana ka talaga sa amin ng tatay mo. Matigas ang ulo, pero malakas ang loob. Proud niyang sambit. Ilang sandali pa. Napakagatlabi na lamang ako nang mapahaplos siya sa aking bewang pataas, pailalim sa aking t-shirt. Doon, isang hindi maipaliwanag na pagsiklab ng aking damdamin ang tumupok sa akin na parabang sinasabing wala na akong pagkakataon para umatras pa sa desisyong pinili kong gawin. Sa puntong yun, hinayaan ko si Ninong sa anumang nais niya hanggang sa namalayan ko na lamang ang mga damit naming isa-isa na ngayong nakakalat sa sahig. Saglit siyang natigilan na parabang pinagmasdan nito ang tanawing nasa harapan. Ang ganda mo, Lisa. Matamis akong napangiti sa tinuran niya. At sa isang iglap, hinila niya ako papalapit sa kanya at sabik na niyakap. Hindi ko makakalimutan ang paglapat ng aming mga sarili na parabang nagbabaga ng mga oras na yon. Tuluyan akong nablangko sa isang halik na bumaba pa ng tuluyan hanggang sa mapakagatlabi na lang ako at napatingala sa kisame. Habol ang hininga na tumitig ako kay Ninong nang tuluyang makarating kami sa kama. Habang nakakulong ako sa mabisig niya na parabang nag-aantay sa bagay na hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko. Unti-unti kong ibinukas ang aking mga binti para iyakap at hilahin palapit sa akin ang lalaking matagal kong inantay. Sa puntong yun, buong tiwalang iniali ko sa kanya ang iniingatan ko bilang babae. Napapikit at napayakap na lamang ako ng mahigpit sa kanya. Kasabay ng magkakaibang emosyon na bumalot sa aking pagkatao. Hindi ako naging komportable nang tuluyang maibigay ko ang unang karanasan ko sa kanya. Halos mapakapit ako sa una ng sandaling yun, hanggang sa tuluyang maunawaan ko rin kung ano ang tunay na ibig sabihin ng salitang alapaap. Para akong baliw ng mga sandaling yun. Halos magmakaawa ko sa kanya na sa akin na lamang siya at kasabay nun ang pag-uga ng matibay na kama. Kung paano mag-react si Ninong ay parang ito rin ang unang beses na natamasa niya ang kakaibang saya. Malaking puntos naman yun sa akin, sa puso ko. Dahil sa wakas,
ay naibigay ko rin ang aking sarili sa lalaking pinakamamahal ko. Nang matauhan kami, hinaplos niya lamang ako sa noo nang makitang may nangingilid na namang luha sa mga mata ko. Tears of joy, sabi ko na lang, at muli niya akong niyakap ng mahigpit. Dinig ko ang mabilis na kabog ng puso niya nang bumagsak to sa harapan ko. Until next week, ang balik ko pa sa abroad. I promise to take care of you until then. Anya matapos naming makapagpahinga ng ilang minuto. Lihim naman akong napangiti sa sinabi niya. Marahil naisip nito ang magiging epekto na nangyari sa amin sa susunod na mga araw. Medyo hindi ako makalakad ng normal, katulad ng dati. Kaya napilitan akong umarting normal sa takot na baka makahalata si Dad. Sabay kaming kumain ng breakfast at habang nililigpit ko o nagliligpit ako, ay muli itong nagsalita. Anong regalo ang natanggap mo mula sa ninong mo, Lisa? Bakit niyo po tinatanong? Tanong ko nang mapansin muli ang kinang sa mga mata niyang napansin ko kagabi. Ay nako Dad, kung nagbabala kayong hiramin para sa kripto, hindi pwede. Wika ko. Naniningkit ang mga mata ko siyang tinitikan. Mabuti na lang at hindi ko pa nabanggit na may dagdag na binigay sa akin si Ninong para pambili ng pangangailangan niya at groceries. Nagtatanong lang naman eh. Bawi niya, tsaka may larong napasipol pa habang naglalakad papunta sa likuran ko. Malaki ba? Ang alam ko, may binigay din ang ninang mo. Pambawi daw sa ilang taong naging abala silang dalawa sa trabaho. Malaki? Malaki po, sobra. Hirap pa nga akong maglakad ng maayos hanggang ngayon. Sagot ko naman sa sarili ko. Kunot noo ko siyang dilingon, tsaka sinamaan ang tingin. Regalo ko naman yun no, syempre sa akin na lang dapat yun. Bumuntong hininga ko. Kung mayroon man para sa'yo, ibili na lang natin ng medyas at nakakahiya naman po sa mga daga. Mas lamang na po sila ng ilang paligo sa paa mo, sabi ko. Imbis na sumang-ayon agad, ay lumungkot na lamang bigla ang mukha nito. Sharing is caring naman, iha, hindi ba? Umiling ako at mas piniling mag-inarte sa harapan nito. Paano naman yung mga aginaldo at regalo kong hiniram nyo noong bata ko? Sabi mo nun ibabalik mo para maibili mo ko ng sapatos, pero wala namang bumalik. Pansin yata nitong sumimangot ako, kaya humakbang siya papalayo. Kayo talaga? Kung buhay lang si Mom, baka binatukan niya na kayo ngayon. Natawa na lamang siya sa sinabi ko, hanggang sa para itong natauhan ng bagya. Alam ko namang naghahanap to ng libangan, dahil minsan ay nakakaramdam din siya ng lungkot tulad ko. Pero sabi nga nila, lahat ng sobra ay bawal, lalo na kung pera ang pinag-uusapan. I miss your mom, iha. Nilingon ko si Dad at minabuting tulungan na lamang tung ilagay ang towel sa kanyang likod. I miss her too. Matamis akong ngumiti at maingat na inilagay sa likod niya ang towel. But don't worry, nandito naman ako. Sila Ninong at Ninang. Mahal ka naming lahat, Dad. Matapos ang official business ng Ninong Richard sa Pilipinas, ay minabuti kong tapusin na rin ang namamagitan sa aming dalawa. Hindi naging madali, lalo na't wala akong ibang minahal simula noon. Kung hindi siya lang. Pero ginawa ko yun dahil iyon ang tama. Hiniling ko rin ditong gawin ang lahat para maging masaya sa piling ni Ninang at ituring na lamang na matamis na alaala ang mga nangyari sa amin. Pakiramdam ko tuloy, gumawa lamang ng paraan ng tadhana para magkaroon ng closure ang nararamdaman namin sa isa't isa. Para makamove on na rin kaming dalawa at nang makapagbukas yun ng pinto sa susunod na kabanata ng aming buhay. Sabi nga nila, may mga taong pinagtagpo,
ngunit hindi itinadhana. Alam ko yun. At tanggap kong kailangan naming tahakin ang landas na yun nang magkahiwalay. Si Ninong bilang asawa at balang araw kung siya man ay magiging padre de pamilya na. Habang ako naman bilang anak at asawa kung sakali mang dumating ang araw na makilala ko rin ang lalaking tunay na itinadhana para sa akin.